Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa amin ng asawa ko na itago na lang po natin bilang Hana. Pero naganap po yung kwentong ito noong magjowa pa lamang kami. Noong kabataan namin ay nakilala ko nga yung aking asawa na mahilig sa mga gala bilang isang adventurer din at mountain hiker. Pero dahil hindi ko kayang umakyat ng matataas na mga bundok, ay mas pinili na lang naming maglakbay gamit yung motor na binili rin naming dalawa. Isang araw habang naroon nga ako sa bahay nila, ay napag-usapan namin yung tungkol sa papalapit na mahal na araw. At dahil wala rin namang masyadong ganap sa aming bahay noon, gayon din sa kanila, ay naisipan na lang naming magpunta sa isang bakasyunan sa Batangas, na malapit nga sa may dagat. Tuwang-tuwa naman si Hana noon dahil ito nga yung unang pagkakataon naming magsama ng ganon sa isang vacation house. Merkules Santo nang matapos na nga yung pareho naming mga trabaho noon at tumulak na rin kami dahil sa mahaba-haba rin yung aming tatahakin dahil parting dulo na po ito ng Batangas. Isa pa hindi kami masyadong pamilyar sa aming madadaanan at magtatanong-tanong pa nga kami sa mga madadaanang residente upang matunton yung lugar na aming pupuntahan. Hanggang makarating na nga kami doon sa bahay bakasyunan naming Pakay. Maayos naman po kaming nakarating doon. Bagamat liblib nga tago yung lugar ay napakaganda naman po ng kapaligiran doon. Kaya naman habang naglalakad-lakad kami ni Hana, ay naisipan naming mag-picture-picture muna noon at kunan ng litrato yung mga moments naming magkasama. Habang kinukunan ko rin sa iba't ibang anggulo si Hana sa papalubog na araw. At medyo tumatakbo-takbo pa nga kaming dalawa noon. Hanggang hindi namin sinasadyang mabunggo yung isang matandang babae. Natumba po ito sa lupa. Dahil may kalakasan nga yung pagkabunggo namin dito lalo at tumatakbo kami. Aksidente lang po talaga yung lahat. Dahil bigla na lang din po itong sumulpot. Dali-dali ko namang tinulungang makatayo yung matanda. At nahihiya rin akong humingi ng pasensya rito habang inaalam kong nasaktan ba ito. Sa totoo lang, mahinahon naman po ako ng mga sandaling yon. Pero yung totoo, ay medyo natataranta talaga ako at hindi ko alam yung gagawin. At habang nag-iisip nga ako kung ano yung gagawin, ay dali-dali namang pinagpagnihan na yung suot na bestida ng matanda. Ngunit umatras po yung matanda noon na parang wala namang nangyayari sa kanya. Tinignan pa nga po niya kaming dalawa ng makahulugan. At saka umalis din sa aming harapan. Panay po yung paghingi namin ng tawad noon. At napakamot na lang din ako ng ulo at saka umalis na rin sa lugar. Nilingon pa nga namin yung matanda ng makadalawang ulit bago kami umalis doon. Ganon na lang yung naramdaman kong takot nung makita ko na tila ba nakahinto yung matanda at nakalingon sa amin ni Hana bago nga umalis na. Dahil kakaiba po yung paraan ito ng pagtitig na parang kinilabutan ako sandali. Dahil nga sa insidenteng yon, ay niyaya ko na nga si Hana pabalik sa may rest house upang makapagpahinga. Pagdating namin sa kwarto ay tinanong ako ni Hana kung bakit parang namumutla daw ako. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya pero kinabahan ako ng mga sandaling yon. Lalo na tuwing naiisip ko kung paano nga ako titigan ng matanda na tila ba makahulugan. Dahil ako lang din yung nakapansin doon. Dahil ako nga yung matagal na napalingon sa matanda. Pilit naman akong pinakalma ni Hana nung mga oras na yon. At inaya na lang niya akong kumain sa may food hall nung lugar na yon. Upang maibsan nga yung takot at kabang aking nararamdaman. Habang kumakain kami, ay nakilala namin yung katiwala ng rest house na itago na lang po natin sa pangalang Mang Boy. Kahit yun pa lang yung unang pagkakataon na nakasama at nakakwentuhan namin ito, ay mabilis naman siyang nakapalagayan namin ng loob dahil talagang mabait po ito. Puro seafood nga po yung aming kinain noon. Kung ano-ano, mga limango, hipon at kung ano-ano pa. Paborito rin po ni Hana yon. At halos hindi nga kami magkamayaw sa dami noon. Alagang-alaga rin po kami ni Mang Boy. Parang kami lang po yung tao doon sa bahay bakasyunan na yon. At kung may kailangan daw kami, huwag kaming mahiyang magsabi. Malapit lang naman daw yung bahay niya mula doon. Sa may bandang likod lang daw at mga pangatlong bahay daw gawing dulo. Tinanong ko pa nga si Mang Boy noon kung gaano na nga siya katagal sa lugar. At gayon na lang yung gulat namin nang sabihin niyang mga 10 taon na raw siyang nagsisilbi
sa rest house na yon. Maganda naman daw yung pakikitungo ng may-ari sa kanya at sa kanyang mga kaanak. Kaya naman hindi nga siya umaalis sa pagtatrabaho doon. Nung sumapit yung unang gabi namin doon ay hindi nga ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Kaya naman sinubukan kong kausapin si Hana pero wala na pala itong malay at mahimbing nang natutulog. Kaya naman naisipan kong lumabas muna ng kwarto at maglakad-lakad upang magpantok. Papalabas na nga ako ng kwarto nang makaramdam ako ng pagkadismaya. Dahil nakita kong malakas nga yung buhos ng ulan. Kaya naman bumalik na lamang ako at binuksan yung telebisyon upang manood ng sa tingin ko ay magpapaantok sa akin na kung anumang show. Ilang minuto na nga yung lumipas noon at nang makuha ko na nga sanang antukin, nang may narinig naman akong tila ba malalim na paghinga. Na hindi ko alam kung saan nagmumula. Hindi ko na sana papansinin ito ngunit narinig ko si Hana na nagsasalita. At pinatitigil ako. Na inakala nga nitong ako yung gumagawa ng ingay na yon. Tumagal pa yun ng ilang minuto hanggang sa hindi nga ako nakatis. At ako na rin mismo yung kumilos upang hanapin kung saan nga ito nagmula. Habang sinisiyasat ko nga kung saan ito nagmumula, ay gano'n na lamang yung takot ko dahil nang binuksan ko nga yung bintana, ay naroon ang kung sino at tuloy-tuloy na humihinga ng ubod ng bilis. Kahit takot na nga ako noon sa aking nakikita, nilakasan ko pa rin yung loob ko at pinakatitigan ko kung sino nga ba yung taong yon. At unti-unti ngang dumalo yung sindak sa aking buong katawan. Nang makita ko yung matandang nakabungguan ko kanina sa daan papunta doon sa dagat. Dahil sa sobrang takot noon, ay literal akong napasigaw ng ubod ng lakas na halos iluwa ko na nga yung aking lalamunan. Tsaka nga ako nagtatatakbo papunta kay Hana upang magsabi sa kung anumang nakita ko. Agad naman akong sinalubong ni Hana ng mga sandaling yon. At tinanong kung ano nga bang nangyayari. Kaya't sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Maya-maya pa ay dumating rin sa kwarto namin si Mang Boy. At tinanong kung bakit nga ako napasigaw ng ganon kalakas. Nung sabihin ko nga yung nakita ko, ay ganoon na lamang yung biglaang pagkunot ng noo ng Ginoo sabay sabing. Nananalasa na naman pala yung aswang na si Lupe. Palibhasa ay may mga bagong dayo at baka nakursanadahan na naman niya. Lahad pa nga ng lalaki noon. Na parang kilala niya kung sino yung matandang yon. Sa puntong yon, diretsyahan din niyang sinabi sa amin na aswang daw yung matandang napag-alaman naming si Lupe pala yung pangalan. Siya raw malamang yung nasa labas na aking nakita na nakabungguan rin nga namin. Marami na daw itong nabiktimang mga turista at gano'n na lang yung pagpapaalala niya sa amin na mag-iingat daw kami sa matandang yon. Bago nga siya umalis noon at muling bumaba papunta sa may labi. Sa totoo lang po ay medyo kinabahan talaga kami. Dahil sa mga nangyayari nga kanina, at lalo pang nadagdagan yung aming stress noon nung malaman naming dalawa na aswang araw yung matandang yon. Kaya naman buong magdamag kaming nagdadasal noon upang hindi nga kami muling gambalain ng matanda. Huwag kang mag-alala, mahal. Bukas na bukas ay aalis na rin tayo dito. Saad pa nga ni Hana sa akin noon. Pagputok na pagputok ng sikat ng araw, tinipon na nga namin yung lahat ng aming mga dalahin. Kahit na hindi pa kami masyadong nakakapag-enjoy dahil unang araw pa lang namin yon. Pagbaba namin sa may labi dala nga yung aming dalahin ay ganoon na lang yung aming tuwa. Nang makita naming nakahain na nga yung napakaraming pagkain. Siyempre lahat naman po tayo ay pagkain din yung kahinaan, di ba? Kaya naman kumain kami ni Hana nung umagang yon. Habang kumakain ay kinukumbinsi kami ni Mang Boy na wag daw muna kaming umuwi. Dahil ayon sa kanya kapag hindi daw natapos yung stay namin sa rest house, ay hindi daw sila mababayaran dahil wala silang kikitain. Kayong kailangan rin daw niya ng pera nung mga panahong yon. Kaya naman napagdesisyonan nga naming magstay na lang din muna doon. Ngunit nagpalipat nga kami ng kwartong aming matutulugan doon sa ikaunang palapag. Para malapit nga sa may labi upang madali rin kaming makahingi ng tulong kay Mang Boy kung sakaling may mangyari. Kaya naman nung araw din na yon, ay sinulit na nga namin ni Hana yung lahat. Mula sa paliligo sa may dagat at kung ano-ano pang mga activities ay ginawa na rin namin. At dahil sa ginawa namin yun ay nakilala nga namin yung ilan pang mga bakasyonista sa lugar. Ngunit sa may katabing resort po yung mga ito. Tawagin po natin silang Carla at Pedro. Nakapareho lang din po namin na bago pa lang na magkasintahan.
Dahil sa mahabang araw na aming day trip noon ay halos mag-alas 7 na nga pala ng gabi nung makabalik nga kami ni Hana sa may rest house. Pagod na pagod po kami nung mga oras na yon kaya naman nagmamadali na nga kaming tinungo yung labi upang hanapin si Mang Boy. At kunin yung susi ng kwarto namin na iniwan dito para makapagpahinga na. Ilang minuto rin kaming nag-aantay noon. Ngunit walang Mang Boy na lumalabas at humaharap sa amin dahil kinakailangan na nga namin yung susi ng kwarto. Kaya hinanap na nga po namin mismo ito. Inuna namin siyang puntahan doon sa kanyang tinutulugan. Nung nasa pinto na nga kaming dalawa ni Hana, ay ganoon na lang yung gulat namin nang makarinig kami ng mga mahihinang bulong na mukhang nanggagaling sa loob ng kwarto. Kaya naman hinikayat ko nga si Hana na sabay naming pakinggan ito mula sa labas ng pinto. At doon ay nakumpirma nga namin na may tao nga sa loob ng tulugan nito. Nang kakatukin ko na nga sana yung pinto, ay bigla itong bumukas ng marahan at mula doon ay ganoon na lang yung gulat namin nang lumabas mula roon si Mang Boy na nakakapangilabot pa nga yung mukha. Kitang-kita ko po noon na meron itong mga pangil na tila ba isang hayop. Walang ano-ano, bigla na lang po nito akong sinakal. Habang niyuyugyug ako ng ubod ng lakas. Mahilo-hilo na nga ako ng mga sandaling yon dahil sa lakas ng pagkakayugyug ng nilalang. Sinasabi ko na pong nilalang dahil hindi na po ito si Mang Boy. Hindi na po siya normal. Para po itong isang aswang. Dali-daling hinataw ni Hana sa ulo yung nilalang na yon. Gamit yung malaking vase na pandekorasyon sa may lamesa. At dahil sa lakas nga ng impact ay napabitaw yung nilalang habang umaatungal ito ng ubod ng lakas. Sigaw nga kami ng sigaw ni Hana noon na meron ngang aswang habang dali-daling tumatakbo papalayo doon. Agad din kaming hinabol ng aswang na yon. At katunayan pa nga, parang nais po talaga nito kaming biktimahin. At para hindi nga kami nito mahabol, lahat nga ng mga gamit doon sa bahay na yon na aming madadaanan ay aming binabato sa nilalang na yon. Hindi ko po alam noon kung nawala na ba siya sa kanyang sarili. Para po siyang uhaw na nais ng makapangbiktima. Kaya tumakbo lang po kami ng tumakbo noon. At nang makalabas na nga kami sa may resort, ay napadpad kami sa may dulo ng lugar gawing mapuno. Kaya't grabe po yung takot namin ni Hana noon. Takbo lang kami ng takbo kahit hindi namin alam kung saan nga ba kami pupunta. Nang halos maramdaman na nga naming naririyan lang yung aswang na si Mang Boy. Wala na kaming magawa noon kundi nagyakapan na lang at sabay na umiyak. Dahil talagang grabe na po yung takot namin noon na natataranta na nga kaming dalawa. Habang umiiyak kami nakarinig kami ng parang tinig na hindi namin alam kung saan nga ba nang gagaling. At nung nagpalinga-linga nga ako, ay napansin ko yung matandang si Aling Lupe na tinatawag kami. Lalo nga kaming umiyak ni Hana noon nang maisip namin na may isa pa ngang aswang na dumating. Na parang nag-uunahan na lang sila kung sino yung makaunang biktimahin kami. Maya-maya pa ay meron ding dumating na isang babae na hinihikayat kami na dumiretso na umano kami doon sa bahay ng kanyang Lola Lupe. Kilala raw niya yung matanda at wag raw kaming matakot. Doon na nga kami noon nagkaroon ng kumpiyansa na baka totoo ngang hindi talaga aswang si Lola Lupe. At baka sinabi lang yun ni Mang Boy upang sa kanya mabaling yung takot namin pero yung totoo ay siya pala itong aswang na nais mang biktima. Kaya bago pa nga kami matagpuan ang aswang na si Mang Boy, wala na po kaming napagpilian noon kundi sumama doon sa babae at sa matandang si Lola Lupe. Pagpasok namin sa kanilang bahay, nagulat agad kami nang makita yung isang altar. Na parang nagpakumpirma nga sa amin na totoong hindi aswang yung matanda. Nang makapagpahinga nga kami dito ay nagkwento yung matandang si Lola Lupe. Katabi nga ng apo nitong tawagin na lang po nating Nikki. At ayon pa sa kanya, isa raw pala siyang albularyo, ngunit nagretiro na dahil hindi na nga kaya ng kanyang pangangatawan. Mula daw kasi nang hindi na nga siya nang gagamot ay unti-unti na rin nang hina yung kanyang katawan. At dumating na rin yung mga karamdamang wala naman daw siya dati. Pinagtawanan pa nga niya kami nang itanong namin kung tunay ba siyang aswang. Sinabi nga nito na malamang si Mang Boy na naman daw yung nagpalabas na siya nga yung aswang. Pero yung totoo daw, yung matanda talaga daw na si Mang Boy yung totoong aswang.
Ayon pa dito, madalas raw niyang gawin yon, kaya kinatatakutan daw itong si Lola Lupe ng mga turistang dumadating. Ayon pa nga sa matanda, may ilang turista na rin daw na napabalitang nawala. Pero ang duda daw niya ay biniktima nga ng matandang aswang. Ayon pa dito ay ligtas na raw kami. Kahit pa nga hindi na nga siya kasing lakas na manggagamot tulad ng dati. Takot pa rin daw si Mang Boy na lumapit sa kanyang bahay. Wala raw makakagalaw na kung sinong aswang sa amin hanggat naroon kami. Kaya grabe na lang yung pasalamat namin noon sa matanda. Sinabi rin po nito na ihati daw niya kami sa aming masasakyan paalis ng lugar. At kinabukasan nga yun po yung una naming ginawa. Hinayaan na po namin yung mga naiwan naming ibang mga gamit doon sa rest house na yon. Wala po kaming balak na balikan yon. Magandang araw sa ating narrator at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tunay na karanasan ng aking Kuya Rick nang minsan siyang magtrabaho sa probinsya na sakop ng Mindanao. Nursing yung kursong natapos ng kuya ko. Pero maswerte nga siyang nakapasa naman siya agad ng board exam. At nakapagtrabaho nga sa isang health center sa mismong bayan rin namin. Pero hindi ko na lang po siguro babanggitin bilang pagrespeto sa mga lugar. Bali yung barangay po kung saan na-assign itong kuya ko ay kasunod lang din ng aming barangay na tinitirhan. Bilang si kuya nga yung panganay at ako naman yung bunso, dahil sa hindi rin naman ganun kalayo yung center kung saan nga nagtatrabaho si kuya, ay minsan ay pumupunta rin naman po ako doon dahil pinagpapaalam ako ni kuya. Pinapayagan rin si kuya ni Papa na gamitin yung kanyang motor. Nang sa gayon ay hindi nga mahirapan itong si kuya kung sakaling abutin siya ng dilim at walang masasakyan sa daan. Maagang pumapasok si kuya para maaga rin siyang makauwi. Dahil takot din daw siyang abutan ng gabi sa lugar na yon dahil may bali-balita daw na merong aswang sa lugar. Kahit na naniniwala nga sa aswang itong si kuya, ay hindi pa naman siya nakakaengkwentro ng mga ganong nilalang. At kung magkagayon man ay handa naman daw siyang pumalag sa katunayan. Kaya meron nga po siyang daradalang balisong palagi. Pero syempre mas mabuti pa rin kung mag-ingat kaya't ayaw niyang abutan siya ng gabi. Isang araw, habang kinukunan ni kuya ng BP yung isang matandang babae, ay hindi niya sinasadyang mapalinga at mapatingin sa isang lalaki sa may labas ng kanilang center. Grabe daw ito kung makatitig. At namumula rin daw yung matang nakatingin kay kuya. At namumula rin daw yung mga mata nito. Sinubukan nga ni kuya na titigan yung lalaki. Dito ay pinakasundan niya nga ng tingin at doon ay napansin niyang nakatingin yung lalaking yon sa isa sa mga kasamahan niyang naroon. Kay Alora. Kay Alora raw nakatingin yung lalaki. Nung una ay hindi nga pinansin ni kuya at hinayaan na lamang niya sa pag-aakalang kamag-anak nga ito ni Alora. O di kaya nobyo dahil gwapo rin daw yung lalaking yon at maganda naman daw yung tindig. Nasa 7 pasyente na raw siya nang muli na naman siyang mapatitig sa kinaroroonan ng lalaking yon. At tulad pa rin ito kanina. Walang kakibu-kibu at talagang titig na titig kay Alora. At lalo nga raw napatingin si kuya dito. Nang inilabas raw ng lalaki yung kanyang tila. At bahagya raw nitong dinidilapan yung kanyang labi nung mga sandaling makita sa ni kuya. At parang natatakam raw ito. Dahil sa pag-aakalang baka manyakis nga yung lalaking yon. Tinawag ni kuya yung gwardya nila at binulungan. Nakausapin yung lalaking palisin daw kung wala namang gagawin doon. Agad rin naman siyang sinunod ng gwardya. Nakalaon ay nakita nga ni kuya na inihahatid yung lalaki papalabas ng gate. Sa sumunod na mga araw ay parati nang nakikita ni kuya yung lalaking yon. Napangalanan na lang po nating Manoy. Tuwing nagkakausap nga kami ni kuya ay madalas niyang banggitin yon. Parati pa rin daw itong naroroon sa pwesto kung saan nga niya ito unang nakita. Nakaupo at ganoon na lamang kalagkit yung titig nito sa katrabaho ni kuya na si Alora. Kaya naman napapaisip na raw si kuya kung ano nga ba yung tunay na pakay ng lalaking yon sa dalaga.
Isang tanghaling tapat ng sumabay nga ng pananghalian si Kuya Rick sa mga katrabaho nito. Tamang-tama dahil naroon si Alora. Kaya naman tinabihan nga niya ito at kinausap patungkol doon sa lalaking palaging naroon sa center. Ganoon na lang yung gulat ni Kuya nang sabihin ng dalaga na parati rin daw niyang nakikita yung lalaking weirdong yon. At tuwing nakikita niya daw ito, ay pinangingilabutan siya ng kanyang balahibo sa hindi nito maintindihang dahilan. Nagabayan po itong si Alora at yung kanyang pamilya na mulat sa pool ay doon ng araw naninirahan. At kahit medyo malayo ng araw yung center, ay pinagtsatsagaan daw nito dahil maganda naman yung kita kahit papano. Isa pa ay meron naman daw silang masasakyan. Mula nga nang mag-usap sila ng araw na yon, doon na nga nagsimula yung kanilang pagkakaigihan. Parati na silang sabay kung kumain tuwing pananghalian. At sabay rin daw sila umuwi pagtapos ng kanilang trabaho. In short, naging magkasintahan po itong si Kuya at si Alora. Tuwing uwian kapag ihatid na nga ni Kuya si Alora, ay mapapadaan daw sila sa pwesto ni Manoy. At grabe daw talaga yung panlilisik ng mga mata nito na para bang pinapatay na nga nito yung babae sa kanyang isipan tuwing tinititigan niya ito. Kaya naman sinubukan itong kumprontahin ni Kuya. Ngunit tuwing lalapitan niya yung lalaki, mabilis raw itong umaalis sa kanyang kinaroroonan at saka naglalakad na palayo. Kinausap ni Kuya yung gwardya nila tungkol dito. Ngunit gate naman ng gwardya ay parati naman daw niyang pinapaalis itong si Manoy. Ngunit bumabalik-balik daw ito hanggang sa tinatamad na daw siyang sawayin. Lalo at parang wala naman daw ginagawang masama. Napailing na lamang si Kuya nang marinig ito sa gwardya. Na humingi rin naman daw ng pasensya sa kanya at nangakong babawi ito at paalisin na nga yung lalaki. Kinaumagahan pagdating ni Alora ay ganoon na lamang yung kanilang pagtataka dahil para bang may nangyayaring komosyon sa labas ng center. Dali-dali naman daw silang lumapit sa kaguluhan at ganoon na lang yung kanilang gulat nang makita si Manoy na nakaposas na umano at bitbit ng dalawang pulis. Pinipilit daw nila itong isama kahit na ayaw nito dahil sa report ng gwardya nila. Nireport po pala ito ng gwardya. Dahil nung pinapaalis nga raw ito ng gwardya, ay ayaw raw talaga nito. At sinubukan pa nga raw nitong suntukin yung gwardya. Kaya't napilitan na nga yung gwardyang tumawag na lang ng pulis. Sa puntong yon ay napangiti na lang si Kuya at tinapik-tapik yung balikat ng gwardya. Habang sinasakay na nga sa police mobile yung lalaking yon, ay gano'n na lamang yung sindak ni Kuya nang makita niyang tila nag-iba yung mga mata nito. Talagang nanlisik daw at parang nagbago. May kung ano rin daw yun na binubulong-bulong dahil sa kumpas ng mga labi nito. At para bang pinagbabantan sila ng lalaking yon. Napakaluwag ng araw na yun kay Alora. Dahil sa wakas ay makakakilos na nga siya ng maayos na walang iniisip na taong minamasdan siya sa kanyang bawat gagawin. Nang mga sumunod na araw ay ganoon na lamang yung pagtataka ng kanilang pamunuan dahil ilang araw nang hindi pumapasok yung gwardya nila. Kaya naman labis nga yung kanilang pag-aalala kung napano na ba ito. Isang umaga ay isang malungkot na balita nga yung kanilang natanggap. Nang malaman nilang may nangyari sa kanilang gwardya, ganoon na lang yung panlulumo ng grupo nila Kuya nang marinig na namatay raw ito. Ayon pa sa kwento ay nakita raw ng isang bata yung bangkay nito na nakasandal sa isang puno at meron daw itong malaking sugat sa kanyang tiyan. Ang matindi pa, hindi raw ito ordinaryong sugat dahil parang sa pilitang winakwak. At hinala rin daw nila ay nawawala rin daw yung iba nitong mga lamang loob. Kaya naman gano'n na lang yung pagdadalamhati ng kanilang center dahil sa karumal-dumal na pagkamatay ng gwardyang yon. Kaya naman muli na namang umugong yung mga kwento tungkol sa aswang na umaatake nga ulit sa lugar. Sa halos lahat ng mga pasyenteng inaasikaso ni Kuya nung araw na yon, ay halos mabingi na raw siya sa paulit-ulit na kwento at samot-saring mga bersyon na gawa-gawa lamang nila at wala rin namang batayan. Ngunit sa lahat ng mga taong nagpunta roon upang magpatingin, ay may isang opinyon lamang daw na pinakatumata kay Kuya.
Hindi naman magpapakita yan at manggagambala kung walang naaamoy na buntis eh. Saad pa raw ng matandang lalaki na tawagin po nating Mang Temyong. Maaring nadamay lang si Dodoy. Ito nga po yung gwardya. At hindi naman talaga raw siya yung punteriya ng aswang na yon. Posibleng gumanti lamang daw ito kaya nagkaganon. Sa puntong yon, ay iisang tao lamang daw yung pumasok sa isip ni Kuya. At walang iba kundi si Manoy. Totoo nga kayang si Manoy yung salarin sa pagpatay sa gwardya? Tanong pa raw ni Kuya sa kanyang sarili habang pinagpapawisan na. Habang patuloy sa pagkukwento yung matandang si Temyong, ay ganoon na lang daw yung titig ni Kuya sa kanyang kasintahan at sa kanyang tiyan. Nung hapon ding matapos niyang mayatid si Alora ay pinaamin daw ni Kuya yung kanyang nobya. Kung buntis ba ito, bago maging sila. Nung una daw ay hindi kumikibo yung babae at hindi tumutugon sa paratang ni Kuya, ngunit bumigay rin daw ito. At napaamin nga ni Kuya na tunay ngang buntis yung babaeng yon. Galit na galit daw siya nung mga panahon yon at hindi daw niya alam yung gagawin. Dahil mahal nga niya ito. Kaya pala napakabilis nga niyang sagutin si Kuya noon at halos hindi na nga sila dumaan pa sa mga ligawan. Ngunit hindi pa raw siya handang maging tatay para sa batang hindi naman siya yung ama. Kaya't nagdesisyon na nga siya noong makipaghiwalay sa dalaga at hindi na muling magpakita dito. Sa totoo lang, yung kinainisan talaga ng kuya ko noon ay nilihim niya kay Kuya yung tungkol doon. Sana'y sinabi niya agad nung nagsisimula pa lang magparamdam si Kuya. Dahil nga sa mga nangyari noon, ay talagang hiniling ni Kuya sa kanilang head na ilipat nga siya ng center upang makaiwas siya sa babaeng yon. At hindi na nga pagmulan pa ng mga chismis ng kanyang mga katrabaho. Siyempre nahirapan din po si Kuya noon, pero talagang pinag-isipan niya kung ano yung mas makakabuti sa kanya. Isang araw ay nagkaroon nga ng event noon yung dating health center na pinagtatrabahuhan ni Kuya. At dahil kulang nga sila sa mga tao ay isa nga siya sa mga napiling tumulong pa rin doon. Ayaw sana nito. Dahil makikita nga niya doon si Alora. Pero wala rin siyang nagawa kung hindi yung sumunod na lang sa kanilang head. Lalo at kailangan daw talaga nila ng tulong. Pinilit daw na iwasan ni Kuya si Alora. Na kahit yung tignan nga ito ay hindi daw niya ginagawa. Talagang tinitiis niya pero iba nga yung dikta ng kanyang puso dahil talaga naman na mahal pa rin niya ito. At nagigipit lamang siya sa sitwasyon dahil nalaman nga niyang buntis pala ito na hindi naman siya yung ama. Bandang 7:00 ng gabi nang matapos nga yung kanilang programa at nagsimula na nga silang mag-asikaso upang iligpit yung lahat ng mga gamit at ipasok yung mga ito sa loob ng supply room. Bit-bit ni Kuya yung isang malaking karton papasok ng supply room. Nang makita nga niya ulit yung lalaking si Manoy, na tila ba aligaga at pa na yung pagpasinghap-singhap sa buong kapaligiran na animoy may hinahanap. Kahit na iniiwasan ni Kuya si Alora, ay hindi pa rin mawala sa kanya na mag-alala. Dahil alam ngang pinupuntirya nga siya ng aswang na lalaking yon. Kaya naman nagpalingalinga siya upang hanapin kung saan nga ba ito naroon. Ganon na lamang yung kanyang kaba nang hindi nga niya makita kung nasaan yung dating nobya. Kaya naman dali-dali niyang tinawagan yung isang kasamahan. At nagpaalam siyang gagamitin muna yung palikuran. Masama naman yung kanyang kutob noon at hindi nga niya pinhalata sa mga kasama. At umakto lamang siya ng normal palabas ng bulwagan. Inisa-isa nga ni Kuya yung mga kwarto sa kanilang health center. Kung nasaan nga ba naroon si Alora. Kaya naman nung makita nga niya ito ay dali-dali niya itong tinungo. Napansin ni Kuya na natutulog yung dating nobya sa isang estante habang nakayukyok. Mukhang grabe nga yung pagod nito na nakatulog siya. Gigisingin na nga sana niya ito nang makita niyang naroon pala sa gilid nito si Manoy. At marahang hinahaplos yung ulo ng babae na para bang may balak na nga itong masama. Sandali niya munang inobserbahan yung ginagawa ng lalaki yon bago nga niya ito lapitan. Paghawak ni Kuya sa balikat ng lalaki ay gano'n na lang yung takot at sindak na pumasok sa kanya nang makita yung itsura nito na talaga namang naglalaway na umano at nakalabas na nga yung dila na parang takam na takam. Kitang-kita rin daw ni Kuya yung mga pangil nito at bahagya na raw itong umaangil. Kahit natakot nga ay pinagsasapak daw niya ito. Pero parang hindi man lang daw yun ininda ng nilalang na yon.
Inapitan raw siya nito at tinulak, dahilan para matumba nga yung kuya ko noon. Pero dahil sa ingay at malalakas na makalampag, ay nagising nga si Alora at nakita niyang inaatake ng mabalasik na lalaking yon si kuya. Kaya dali-dali nga itong sumigaw ng tulong. Nang marinig naman ng ilang mga tao yung mga sigawan noon, ay dali-dali raw nila itong pinuntahan at bumungad nga sa harap nila na duguan na raw noon si Kuya Rick dahil pinagkakalmot siya ng nilalang na iyon. Dalawang lalaki raw na taga roon yung nakarinig noon na nagpunta doon. At yun nga yung kanilang inabutan. Kaya nagkanya-kanya ng araw sila ng dampot ng mga bagay na maaari nilang magamit panlaban sa aswang na yon. At sinugod daw nila yung nilalang. Doon ng araw mabilis na umatras yung nilalang na yon. At dumaan daw yon sa bintana. Talagang napakaliksi daw ng kilos nito na hindi man lang siya naabutan ng mga lalaking tumulong. Sinubukan pa raw nilang habulin yon pero wala rin silang inabutan. Ginamot na lang daw noon ng mga kasamahan niya yung mga sugat na tinamo ni kuya. Meron daw kasi itong makalmot sa kanyang braso na mula nga sa mahabang kuko ng nilalang na yon. Pero siyempre mababaw lang din yon, lalo at agara naman daw siyang tinulak nito, kaya nga siya natumba. Pinaghahanap raw ng mga tao noon si Manoy. Talagang hinalugog nga nila yung lugar. At medyo kumalat na rin nga sa lugar na yon na aswang itong lalaking ito. Pero wala talaga. Hindi na nga nila ito nahagilap. Marahil ay nagmadali na itong umalis sa lugar na yon dahil alam nitong nadiskubre na nga ng mga taong isa nga itong aswang. Magmula daw ng mangyayari yon, hindi naman daw bumalik doon sa health center na yon yung lalaki. Hindi na raw nito binibisita si Alora. At naging laman na lang nga ng mga kwento-kwento yung mga nangyari noon. Pero syempre, yung iba ay naniniwala habang yung iba naman ay hindi. Baka adik lang daw ito. Kaya nagkaganon yung mga kinikilos nito. Pero syempre, may ilang nakaalam ng totoo. Magmula naman noon, wala na ring naging komunikasyon si Kuya at si Alora. Talagang hindi po silang dalawa nagkatuluyan. At nabalitaan na lang din po namin kalaunan na nag-asawa na umano si Alora. Yung kuya ko naman ay ganon din. Pero syempre, hindi nila malilimutan yung mga nangyari. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito at paalam. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari pa noong dekada 80. Panahong kami ay nakatira pa sa probinsya ng Capiz. Ngayon po kasi ay nandito na kami sa Iloilo. Pero para malinaw, nangyari po ang lahat ng ito sa probinsya ng Capiz. Nakatira kami noon sa isang baryo na tinuturing ng marami noon na liblib at medyo pugad umano ng mga kababalaghan. Hindi ko naman sinasabing totoo talaga yon, pero mahirap din po talagang itanggi na hindi. Kung baga, depende na lang din po sa mga tao. Nasabi kong mahirap yung itanggi dahil maging kami ay nakakaramdam din ng kakaiba tuwing sasapit yung gabi. Normal na lang sa amin noon ang mga nakakapangilabot na mga alulong, mga kakaibang huni ng hayop. Pati na rin ang mga lagabog sa bubungan ng bahay kung minsan. At mga huni ng tiktik o hindi kaya ay wakwak. Karamihan po sa amin, naniniwala rin talaga sa aswang. Yun na ang aming kinalakihan eh. Kung meron mang mga hindi naniniwala, kadalasan, mga dayo lamang sa lugar. O mga taga-syudad na nakapangasawa lamang ng mga taga sa amin. Kanila naman po yon. Iba naman ang kanilang kinalakihan eh. Kaya hindi namin sila mapipilit na maniwala. Kahit ganon yung sitwasyon sa baryo namin noon, namumuhay lang din kami ng normal.
lumalabas pa rin kami sa gabi. Naglalakwatsa din kung minsan. Pero medyo mahigpit lamang ang mga magulang kapag bata pa talaga na maliit pa. Nang mangyari po kasi ito, nasa mga 16 na taong gulang na rin po yata ako noon. Pareho kami ng pinsan ko na tawagin po nating Arnel na madalas ko nga pong kasama noong araw. Isang gabi, pumunta kami noon sa isang lamay. Namatay kasi yung tatay ng isa naming kabarkada, kaya pumunta kami doon. Tumaya rin kami sa mga sugal doon. Dahil kahit papaano, ay meron na rin po kaming sariling mga pera dahil marunong na kaming mangisda. At kung minsan pa, ay may extra din po kami sa pag-apas ng palay tuwing panahon ng ani. Kapag nakakarami naman po kami, nag-aabot din naman kami sa mga magulang namin para makatulong din. Kaya wag naman po sana ninyo kaming husgahan kung nagsusugal na rin po kami sa ganitong edad. Normal lang din po talaga ito kahit sa panahon noon. Tumataya-taya lang din kami at hindi naman kami talaga yung nakaupo at humahawak talaga ng baraha. Kaya mga bandang 11:00 po noon, nung medyo nanalo na kami, ay nagdesisyon na nga po kaming sumibat na. Hindi naman mahahalata kapag tumigil ka na sa pagtaya dahil din sa dami ng taong tumataya noon. Kaya pwedeng-pwede talagang magpasimpleng umalis kapag panalo na. Mga nasa 1,000 rin yata yung pinanalo namin noon pareho. At sa panahon po noon, kapag nanalo ka sa sugal ng mga ganitong halaga, ay medyo malaki-laki na rin po yung maituturing. Kaya masaya po kami noon, Ernel. Sabi namin, kapwa kami magbibigay ng 500 sa mga magulang namin. Para meron po silang pangbili ng bigas. At yung natira naman, ipang susugal po namin ulit o bibilhin din ng personal na pangangailangan gaya ng damit o sapatos. Bago po kami umalis noon, ay nagpaalam na kami sa barkada namin. Tapos naglakad na po kami pauwi. Sa mga ganitong lakad namin, sa pinsan po namin kami umuwi dahil mas malapit po yung kanilang bahay. At madalas pong gising pa sila ng mga ganitong oras. Dahil mga hating gabi na rin po nakakauwi noon. Yung asawa ng pinsan ko, dahil nga sa kanyang pangingisda. Alam na rin po yun ng mga magulang namin, na tuwing umaalis kami ng gabi, madalas po ay doon na kami nakikitulog. Sa pinsan po namin ito, na tawagin po pala natin sa pangalang Ate Marlene. Habang yung asawa naman po ni Ate Marlene ay tawagin po nating Kuya Lindon. Mga 15 minutong paglalakad po at narating na rin namin yung kanilang bahay. Nasa harap na kami ng kanilang bakura noon at bukas pa yung ilaw. Kaya alam naming baka hindi pa nga nakakauwi si Kuya Lindon mula sa laot. Buntis po kasi itong si Ate Marlene. Kaya iniiwan lang po nilang bukas ang kanilang mga ilaw habang hindi pa nakakauwi si Kuya Lindon. Sabi namin noon ni Arnel, magtatawag lang kami sandali doon. Pero kung hindi sumagot si Ate Marlene, ay aantayin na lang naming dumating si Kuya Lindon. Baka kasi nakatulog na rin po noon si Ate Marlene. Kabisado na rin po kasi namin yon. Alam naming hindi pa nakakauwi si Kuya Lindon. Papasok na nga sana kami sa kanilang bakuran. Noong bigla akong hinila ni Arnel at agad na pinayoko. Medyo madilim pa doon sa parting kinatatayuan namin noon dahil hindi naabot ng ilaw pero yumuko pa rin kami sa may mga halaman. Ano ba yon? Bulong ko pa po noon kay Arnel.
pero agad niya akong sinenyasan na tumahimik. Hinawi niya ng bahagya ang mga halaman para silipin yung bahay nila Ate Marlene. Yung mga halaman lang po kasi na yon na tinatawag po nilang pasaw. Yung nagsilbi nilang bakod. Hindi ko nga lang alam kung alam rin ba ninyo itong tinutukoy kong halaman. Pero pasaw, yung tawag nun sa amin. Nung hinawi pa nga ni Arnel ang mga halaman para sumilip, nagtaka po ako noon kung ano ba talaga ang nangyayari. At tatayo nga sana ako. Pero pinigilan po ako nito at meron siyang tinuturo. Litong-lito man, tinignan ko nga yung tinuturo nito upang malaman ko kung ano nga bang nangyayari. Yung itaas ng bubong, yung tinuturo nito. Nung una ay wala naman akong napapansin, lalo at kahit bukas yung mga ilaw ng bahay. Medyo madilim rin talaga doon sa itaas ng bubong. Dahil hindi naman gaanong maliwanag yung buwan noon, lalo at medyo natatakpan ng mga ulap. Pero nung tignan ko pong maigi, napansin kong parang meron kung ano doon sa itaas. Parang may kung anong hayop na gumagalaw. Hindi hayop. Dahil may kalakihan yung nandoon. Parang tao pero medyo maitim na hindi normal. Lalo at kung titignang maigi yung kanyang posisyon at pati yung pagkilos. Hindi talaga pangkaraniwan. Mahaba po yung buhok nun. At parang walang saplot. Na habang tumatagal ay unti-unting nagiging malinaw sa akin. Na parang tao rin talaga na medyo kakaiba. Palingon-lingon din po yon. Kaya kinabahan ako bigla. Lalo at nakita ko po yung kanyang mga mata na napakapula. Pinsan, aswang yan, diba? Bulong ko pa nga po noon. Alam ko, mukhang si Ate Marlene ang kanyang punterya. Wika naman po ng pinsan ko. Pareho nga po kaming sumang-ayon na isa talagang aswang yung aming nakikita. Gumagapang po yun, Sir Dan. At dahil gawa lamang sa kawayan yung bintana nila ate, ay may mga butas-butas po yun na kahit merong kurtina ay nakikita naming gising pa po si Ate Marlene doon sa loob ng kanilang bahay. Naglalakad-lakad po kasi ito. Dahil nakikita po namin yung kanyang anino sa kanilang kurtina na halatang manipis lang. Yung matindi pa po doon, sinusundan po ng aswang na nasa itaas kung saan man banda naglalakad si Ate Marlene. Palipat-lipat din po yung nilalang na ito na marahan lamang na gumagapang. Kitang-kita namin yung nangyayari habang si Ate Marlene ay wala man lang kamalay-malay doon. Sa aming dalawa ng pinsan ko, si Arnel naman po talaga yung mas matapang. Malakas po yung loob nito. Kaya aaminin ko na nung mga sandaling yon, kinakabahan na rin po talaga ako ng malala. Habang si Arnel ay medyo kalmado pa. Ikaw ba naman ang makakita ng aswang sa unang pagkakataon, di ba? Talagang kikilabutan ka. Pero kailangan ko ring lakasan yung aking loob. Dahil ilang sandali pa, napansin kong parang nagiging mabilis na ang pagkilos ng aswang sa itaas. Halatang nananabik na po ito. Narinig ko na rin na napasigaw na si Ate Marlene. Na parang narinig na niya na merong kung ano sa itaas ng kanilang bubong. At binubugaw po niya yon. Akala siguro niya pusa lang. Wala siyang kaalam-alam. Naswang na pala yung nasa itaas. Doon na nga nagsimulang kumilos yung aswang. Bumaba po ito sa may dulong bahagi ng bubong. Mabilis po itong gumapang. Na parang nagmamadali. Sa mabilis na sandali, ay bigla po siyang merong ginawa. Lumambitin po yung nilalang na yon sa may bubong.
papunta sa may dingding ng bahay na animoy napakadali lamang sa kanyang gawin yon. Lalo at wala ring kisame yung bahay nila ate. Doon na nga sumigaw si Arnel, sabay bunot ng patalim. Nagdadala naman talaga kami ng patalim kapag umaalis ng gabi. Pang proteksyon lang din namin kung sakaling merong mangursunada sa amin. Pero nung gabing yon, si Arnel lamang yung merong dala. Sumigaw nga po noon yung pinsan ko. At laking gulat ko talaga noon, Sir Dan. Nung kasabay noon, ay agad po itong tumakbo. Ate Marlene, merong aswang. Hayop kang aswang ka. Lubayan mo ang pinsan ko. Sigaw po ni Arnel noon. At pinagmumura po niya yung nilalang na iyon. Ako naman ay kinuha yung kawayan na ginagamit pang tukod nila ate sa kanilang sampayan. May kahabaan yon, kaya yun nga yung kinuha ko. Sabay tumakbo rin ako, papalapit doon. Natataranta na rin ako noon eh. Hinding-hindi ko talaga malilimutan na habang papalapit po kami noon ni Arnel, biglang nag-angil yung nilalang na iyon nung pagkalingon nun sa amin. Nagulat rin po ito, pero halatang agad-agad na nagalit. Hindi po yata kami nito agad napansin dahil abalang-abala po ito sa kanyang gustong punteryahin. Sigaw rin ang sigaw si ate sa loob. Pero si Arnel ay dire-diretso lang doon sa nilalang na parang balak niya po talagang sagupain yon. Ako naman, nakasunod lang din sa kanya. Pero yung totoo ay parang isang masamang panaginip lang po sa akin ang lahat ng mga nangyayari na gusto ko na nga talagang magising. Kaso lang, hindi. Habang papalapit kami, napansin kong parang tao lang din pala yung anyo ng nilalang. Sa hubog ng katawan ay mukha po yung babae na parang matanda na dahil wala po yung saplot. Yung angil nun, parang sa hayop eh. Nung makita nitong dalawa na nga kami ni Arnel na tumatakbo papalapit, bigla na lang din po yung tumakbo patungo sa puno ng tisa sa gilid ng bahay nila Ate Marlene. At mula doon ay mabilis po siyang umakyat at tumalon papunta sa bubong ng bahay. Lumagabog lamang po yung yero na bubong ng mga sandaling yon. Na maging si Ate Marlene ay nataranta na rin sa loob dahil sigaw rin po ito ng sigaw. Pagkasampa po ng aswang doon sa bubong ay mabilis po itong tumakbo papunta sa kabilang side. Kaya umikot po kaming dalawa ni Arnel noon papunta doon sa may likod ng bahay. Aswang, bumalik ka ritong hayop ka. Sigaw pa po ni Arnel noon na kahit ako ay nagugulat kung saan po ito humuhugot ng lakas ng loob. Pinagmumura po namin yon habang sinusundan kung saan yon papunta base nga sa paglagabog ng yero doon sa itaas. Nung nandun na nga kami sa may likod ng bahay, bigla na lang pong tumahimik. Sa mabilis na sandali ay meron pong biglang tumalon mula sa itaas ng bubong. Napayuko pa ako noon dahil doon ito banda sa direksyon ko tumalon. Dito na po kami ginulat ng isa pang nakakapangilabot na tagpo. Yung tumalon kasi doon sa bubong, isang hayop. Kitang-kita ko kahit medyo madilim eh. Isang kulay itim na pusa yon na mabilis nga pong tumakbo palayo. Ang bilis ng kilos nun na nung nagsuot yon sa mga damuhan ay hindi na namin nasundan pa ng tingin. Napatingala kami sa bubong ng bahay. Pero laking gulat namin na wala nang kahit ano doon. Lumabas po noon si Ate Marlene. Meron po itong dalang ilaw. Pinapasok namin siya ulit sa loob ng bahay. At kinuha yung flashlight na kanyang dala. Inilawan po namin yung bubong doon sa may likod. Pero wala nang kahit ano doon. Ni anino nga ng nilalang na iyon, wala na rin po, Sir Dan.
Siya na ba yung pusang tumalon? Sambit na lang po noon ni Arnel na nalilito rin. Pero alam namin pareho na baka yun na nga yun. May kakayahang magpalit ng anyo ang mga aswang. Kaya nga mukhang binalot ng langis yung katawan ng nilalang na nakita namin. At wala pang kahit anong saplot. Dahil nakahanda na ito kung sakaling kailangan niyang magpalit ng anyo. May mga kababaryo noon na dumating dahil narinig daw nila ang mga sigawan. Maging sila ay duda rin. Naaswa nga talaga yon. Malabong guni-guni lang namin eh. Inakyat ng isang kababaryo yung bubong ng bahay. Inilawan po niya doon at wala nang kahit ano doon. Maliban lamang sa mga bakas ng paa na parang merong kung ano na naglakad doon. Patunay namin yun na totoo talaga yung aming nakita. Lalo at wala namang umakyat sa itaas. Kahit yung amoy ng paligid noon, talagang kakaiba rin. Naabutan kaming lahat ni Kuya Lindon at nagtaka siya kung ano nga bang nangyayari. Nagulat po siya noon nung sinabi nga namin yung lahat. Medyo kumalat po yung nangyari noon. Si Kuya naman ay talagang galit na galit. Muntik na kasing mapahamak ang kanyang mag-ina. Sila Kuya Lindo naman, nagpagawa ng proteksyon sa albularyo. Naglagay din sila ng mga pangontra sa kanilang bahay. Hindi na rin siya nagpapalaot ng gabi noon. Maliban kung meron namang ibang kasama sa bahay, si Ate Marlene. Minsan kami rin po ni Arnel, yung sumasama kay pinsan. Sa awa naman ng nasa itaas, yun na rin po yung huling pagkakataon na nangyari yon kila pinsan. Nag-iwan nga lang yun ng lagim sa aming lahat. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Nais ko lamang po munang batiin ng isang maganda at mapagpalang araw yung ating narrator, pati na rin yung inyong mga tagapakinig. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Romeo. Hindi ko tunay na pangalan at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay hango sa sarili kong karanasan noong ako ay binata pa lamang at naninirahan sa isang liblib na baryo sa Leyte. Hindi ko na lamang babanggitin pa yung eksaktong lugar kung nasaan naganap ang mga pangyayaring ito. Pagkat matagal na panahon na rin ang nakalipas at batid kong limot na rin ito ng mga kaanak kong kasama nang maganap yung pangyayaring ito. Nangyari po ito dekada 80. Sumama kami ng aking pinsan na si Armando at si Jepoy sa kapitbahay naming si Mang Fredo para magtrabaho sa palayan sa baryong medyo may kalayuan po sa amin. Sa tansya ko po, noong lakarin na po namin, umabot din kami ng mahigit 2 oras bago po namin narating yung palayan na paggagapasa namin. Kaya pala sinabi ni Mang Fredo na magbaon kami ng pagkain at tubig dahil malayo umano ang pupuntahan namin at baka walang mabilhan ng pagkain. Mang Fredo, napakalayo po pala rito. Ang akala ko po'y hindi naman ganun kalayuan. Reklamo pa ni Jepoy sa matanda habang patuloy rin kami na naglalakad. Oo nga po, grabing hingal yung inabot namin mula kanina pa. Akala ko rin malapit lang eh. Segundang wika naman ni Armando. Kaya nga, hindi ba't sinabi ko na rin sa inyo na magbaon kayo ng pagkain at tubig? Dahil talagang napakalayo ng ating pupuntahan. Lalo at maglalakad lang din tayo. Tugon pa ng matanda sa amin. Mabuti na lamang at nagbaon talaga ako ng pagkain. Sambit naman ni Armando. Ikaw insan, may baon ka rin bang pagkain? Baling naman na tanong sa akin ni Jepoy. Oo naman, pinabaunan ako ng nanay ko ng pagkain tsaka ng tubig. Sabi ko naman. Sa paglipas ng ilang minuto, ay narating na rin namin
Yung palayan na pagtatrabahuhan namin. Sumunod lamang kami ng paglalakad kay Mang Predo, patungo sa isang kubo. Pagkadating nga namin sa kubo ay sinabi ni Mang Predo na isabit lang namin sa mga pako yung aming mga kagamitan para makapagsimula na nga rin kami ng trabaho. Pagkatapos nga namin gawin yon, kaagad na kaming lumusong sa putikan at doon ay nagumpisa na nga kaming magapas ng mga palay. Nakita kong hindi lang kami yung nagagapas doon, pagkat may mangilan-ngilan rin na nagtatrabahong mga matatanda. Subalit, parang napansin ko na seryoso yung mga ito sa kanilang pagtatrabaho, na hindi talaga sila nag-uusap. Lalo na nga rin yung tatlong matandang umagaw pa ng pansin ko. Magtrabaho ka na, huwag kung saan-saan yung tingin. Wika naman ni Mang Predo. Marahil ay napansin po nito na palaging nakatingin nga ako sa kabilang pwesto ng palayan at tinitignan ko nga yung ibang nagagapas. Mang Predo, magmamay-ari rin po ba ng amo natin ang mga palay na ginagapas nila? Ikaw talagang bata ka. Napaka-intrigera mo. Magtrabaho ka na lang riyan at huwag nang pansinin ang mga taong nasa paligid. Mamaya, magalit pa yung mga yan sa kakatingin mo. Sagot naman ni Mang Predo. Nagtatanong lang naman po ako eh. Mahinang sambit ko bago muling nagtrabaho. Sa paglipas ng mga oras, napapansin kong pabugso-bugso yung ulan. Hindi naman kalakasan pero talagang pabugso-bugso. Kaya't mas lalong lumalalim yung putik na nilalakaran namin. Lalo at mas lumalambot nga yung lupa. Subalit hindi namin alintana yon at patuloy nga kami sa pagtatrabaho. Sa kadahilan ng iniisip rin namin na meron na kaming pangbili ng pagkain kapag nakasahod na. Habang nanananghalian kami, ay panandalian kong sinipat ang mga nagtatrabahong matatanda sa kabilang pwesto ng palayan. Nakita kong patuloy pa rin sila sa pagtatrabaho. At para bang hindi man lang nakakaramdam ng gutom at pagod. Mang Predo, kilala mo po ba yung mga yan? Bakit parang kanina ko pa napapansing hindi nagpapahinga yung mga yan? Tanong ko pa kay Mang Predo. Ikaw talaga oh. Kumain ka na nga riyan at wag nang titingin kung saan-saan. Sige na, kain na. Saway naman sa akin ng matanda. Napaismid naman ako dahil kanina pa ako tanong ng tanong. Pero ni isa, wala man lang sinagot yung matanda. Pagkos ay sinasaway pa nga nito ako. Samantalang wala naman din akong nakikitang masama sa pagtatanong. Matapos po naming kumain ay sandali muna akong nagpahinga sa may paanan ng malaking puno. Malilim po kasi doon. Kaya doon ko nga napagpasyang magpahinga. Samantalang yung mga pinsan ko ay nasa kubo pa rin nakahiga. Habang namamahinga ko, nasipat ko yung matandang lalaki na masamang nakatitig sa akin. Matalim yung pagkakatitig nito. At sa hindi malamang kadahilanan, Sir Dan, bigla po akong kinabahan. Yun bang parang may nagawa kong kasalanan ng hindi ko mawari? Teka lang, bakit gano'n na lamang yung kanilang titig sa akin? Wala naman akong ginagawang masama rito ah. Wika ko pa sa aking sarili. Napaigtad na lamang ako nang bigla kong tapikin sa balikat ni Mang Predo at nagwika itong, hindi ba sinabi ko sa inyong huwag lumayo sa akin? Ikaw talagang bata ka oh. May pagka matigas rin talaga yung ulo mo ah. Halika na at doon tayo sa kubo. Baka mamaya niyan, mapag-interesan ka pa ng mga nilalang rito. Tara na nga sa kubo. Wika pa sa akin ni Mang Predo. Napakunot noon na lamang ako sa kadahilan ng tanghaling tapat naman ng mga oras na yon. At bakit parang takot na takot si Mang Predo na may mangyaring masama sa akin. Gayong wala naman sigurong gagalaw doon sa akin dahil tanghaling tapat nga gaya ng sabi ko.
Hindi na lamang ako umimik pa sa mga tinura ng matanda at agaran ko nga itong sinunod. Para wala ng problema. Pagsapit ng hapon ay natapos na nga kami sa aming ginagawa. Habang naghihintay kami sa pasahod, ay panay pa rin yung tingin sa akin ng nasa kabilang pwesto at para bang hindi mapalagay yung tatlong matanda na sa tingin ko. Ay mga nasa 50 mahigit hanggang 6 na po yung edad. At makulimlim na yung paligid at wala pa rin yung amo ni Mang Predo. Ano ba naman yan? Inabot na tayo ng takip silim sa kakahintay dito bago ibigay yung pasahod. Nasaan na nga ba si amo? Magagabi na. Narinig ko ring reklamo ni Mang Predo. Sa kadahilanang gumagabi na nga at talagang medyo dumidilim na rin. Baka parating na po yun, Mang Predo. Maghintay na lamang po tayo sandali. Sabi ko naman sa matanda. Sa bagay, pero dapat inagahan niyang magpasahod sa atin eh. Alam naman niyang delikado rito eh kapag ganitong oras na. Uwi ka pa ni Mang Predo. Napakunot noo po ulit ako at napatingin sa matanda. Dahil hindi ko maintindihan ang ibig nitong ipahiwatig ng mga sandali na iyon. Kung bakit nasabi nga niya na delikado yung lugar na pinagtrabahuhan namin. Dahil sa parang wala naman talaga akong kakaibang naramdaman. Bukod lamang doon sa matatandang tinitignan ako ng masama. Maliban doon, wala talaga eh. Kaya paano nga nasabi ni Mang Predo na delikado? Wika ko pa sa utak ko noon. Makalipas nga yung ilang sandali, dumating na yung taong nagpapasahod. At pagkalapit nito sa amin, agad itong humingi ng paumanhin dahil may ginawa raw siyang trabaho. At alanganing oras na nang makaalis siya sa kanila. Matapos may bigay sa amin yung sahod, ay nagbilin yung amo ni Mang Predo na umuwi na raw kami kaagad at wag nang sumabit pa kung saan. Sige po boss, wag po kayong mag-alala at uuwi na rin naman po kami. Maraming salamat po dito sa sahod. Tugon naman ni Mang Predo. Matapos nga po kaming bigyan ng pasahod, agad na kaming naglakad pa uwi. Habang naglalakad kami pa uwi, dahil sa probinsya at liblib nga yung pinagtrabahuhan namin. Kahit 6:00 pa lamang ng mga sandali na yon, ay talagang mas dumidilim dahil maraming parte na puro puno sa gilid. Kaya naman nagsindi na po kami ng sulo ni Mang Predo bago kami nagpatuloy sa paglalakad. Medyo pagod pero panay pa yung pagkukwentuhan namin at nagtatawanan pa habang naglalakad. Nang bigla na lang na, huwag kayong maingay kapag naglalakad sa mga ganitong klase ng lugar. Baka mamaya mabati kayo. Hindi lamang tayo yung tao rito. Saway pa sa amin ni Mang Predo at seryoso po ito sa paglalakad. Si Mang Predo talaga masyadong Sino pa bang ibang tao yung sinasabi ninyo? Tayo-tayo lang naman yung naglalakad dito. Medyo natatawa ko pang wika sa matanda. Akmang sasagot pa sana ito. Nang bigla na lamang kaming nakarinig ng mga pag-angil ng aso na sumisingap-singap. Na tila ba kinakapos ng hininga. Kaya naman napatingin kami sa gawi kung nasaan yung hayop na nag-iingay. Sandali, huwag kayong gumalaw. Pagpipigil pa sa amin ni Mang Predo. At tinapat po nito yung kanyang bitbit na sulo. Sa kung saan nakakarinig kami ng pag-angil. Noong matapat nga niya iyon, doon nga ay may nakita kaming nakakapanghilakbot na wangis ng aso. Napayat na animoy galisin at halos buto na lamang yung pangangatawan pero talagang kikilabutan ka sa unang tingin pa lang. Pagkat namumula ang mga mata nito at walang humpay yung pagtulo ng laway sa lupa. Nakabuka rin po yung bunganga. At hindi ako pwedeng magkamali na talagang kakaiba yung kanyang mga pangil.
Hanggang sa maya-maya pa, meron pang 2 aso na kasing wangis din po ng una naming nakita at naglalakad na rin papalapit sa amin habang umaangil. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Naloko na. Bulalas na sambit ni Mang Predo. At sabay nga kaming napatingin ng mga pinsan ko sa kanya dahil sa nababanaag namin sa mukha ni Mang Predo ang pagkabahala at takot. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mang Predo? Kinakabahan kong tanong sa matanda. Aswang. Yang 3 yan. Mga aswang yan. Yan na marahil yung 3 matandang nakatitig sa iyo palagi kanina doon sa palayan. Huwag mo na silang titigan. Minamasama ng mga aswang. Kapag paulit-ulit mo silang tinititigan na parang meron kang ibang ibig sabihin. Wika pa nga ng matanda. Nang marinig ko nga yung kanyang mga sinabi, ay hindi ko napigilang mangilabot at para bang tatakasan na ako ng kaluluwa anumang sandali. Nangangatog na rin bigla yung mga tuhod ko at para bang hindi ko na kayang ihakbang ang aking mga paa. Aswang? Aswang po? Teka lang Mang Predo Hindi ko po kayong maintindihan. Nagugulahang tanong ng pinsan kong si Jepoy. Magsasalita po sana ako. Nang marinig kong sumigaw na si Mang Predo, na tumakbo na umano kami. Kaya naman mabilis pa po sa 4:00 kumaripas kami ng takbo. Parang nawala po bigla yung panginginig ko at kusa na lang din gumalaw yung aking katawan. Habang tumatakbo nga kami, Sir Dan, nasipat ko pang hinahabol kami ng mga aswang na talagang dinig na dinig ko yung kanilang pag-aangil. Bilisan nyo! Tumakbo na kayo! Huwag kayong babagal-bagal. Sigaw pa ni Mang Predo sa amin noon. Sa hindi ko malamang dahilan kung bakit tila ba napakabilis na tumakbo ni Mang Predo ng mga sandali na yon na para bang hindi rin siya matanda sa aking paningin. Daig pa kami ng mga binata sa bilis ng kanyang pagtakbo. Maya-maya pa ay nakita kong malapit na akong maabutan ng mga nilalang na humahabol sa amin. At nung akmang susunggaban na nga ako ng isa doon sa kanila na mga nakakahilakbot na mga aso, mabilis pong humarang si Mang Predo at walang pag-alinlangan na meron po itong dinukot sa kanyang bayong na meron palang lamang buntot ng pagi. Kaya naman, nung tinamaan po yung isa doon sa mga hayop, agad pong napatras yung mga ito. Talagang ininda rin po ng hayop na animoy ng isay po ito ng sandali. Pero syempre, hindi rin paaawat ang mga yon kahit pa nakita nilang meron nang buntot ng pagi. Doon na nga po kami sinigawan ni Mang Predo na patuloy na lang kaming tumakbo. Dahil anumang sandali, mahahabol na kami ng mga aswang. 3 po kasi yung mga ito. Kung isa lang daw sana, hindi na namin kailangan pang tumakbo. Mang Predo, okay lang po ba kayo? Kinakabahang tanong ko habang kami ay tumatakbo. Huwag nang maraming tanong. Tumakbo na lamang tayo ng mabilis para makalayo na tayo sa mga aswang na ito. Pasigaw na wika pa ni Mang Predo sa akin at mabilis po nito akong hinatak. Sa totoo lang po, sa aming magpipinsan, ako po yung pinakamabagal kumilos at tumakbo. Inaatake po kasi ako ng hika kapag masyadong napapagod. Kaya ng mga sandali po na yon, muli ko pong naramdamang kinakapos na ako ng aking hininga. Mabuti na lamang. At talagang pilit akong hinihila ni Mang Predo na hindi niya po ako binibitawan. Hanggang sa ilang sandali pa, tuluyan na nga po kaming nakalayo sa mga aswang na yon na humahabol sa amin. At baka tumigil na nga rin po sila nung makita nilang meron na ring mga kabahayan. Doon ko na nga hindi napigilan at inatake na nga po ako ng hika. Nakita kong naglabas ng boteng merong lamang langis si Mang Predo.
Pinahid po niya yon sa aking dibdib. At pinamoy rin po niya sa akin kaya medyo guminhawa po yung aking pakiramdam. Hindi pa nagtapos doon at pinainom rin po niya sa akin yon. Hindi naman ako nag-alinlangang gawin yon dahil makakatulong raw yon para maibsan yung nararamdaman ko. Sa maniwala po kayo at sa hindi, matapos ko pong inumin yon, ilang segundo lamang po yung lumipas ay gumaan na rin agad yung aking pakiramdam. Yung mga tao po noon sa mga kabahayan, nagsilabasan po eh. Nagulat sila kung ano ba yung ingay na kanilang naririnig. Sigaw rin po kasi kami ng sigaw. Yung matindi pa po doon, nung sinabi po naming hinahabol kami ng aswang, parang hindi po nagulat yung mga taga roon. At katunayan, agad po kaming pinapasok ng isa sa kanilang bahay. Nung sinabi po namin yung tungkol sa 3 matanda, inumpirma po ng nagpatuloy sa amin na aswang daw talaga yung mga matatanda na iyon. Nagpahinga lang po kami doon sandali at pinalipas lang po namin yung ilang oras. Tapos sinatid na rin po kami sa may bukana ng aming baryo ng mga nagmagandang loob na tumulong sa amin. Habang naglalakad po kami papunta doon ko lang po nalaman na isa palang manggagamot, si Mang Fredo. At una pa lang daw, napansin na raw niya na aswang talaga yung 3 matanda. Kaya nga raw pa ulit-ulit niya akong sinasaway na tumigil na ako sa pagtingin doon sa direksyon ng 3 matanda at baka magalit pa nga yung mga ito sa akin. Simula po noon, hindi na rin kami sumama kay Mang Fredo. Natakot na rin po kami na baka maulit pa yung aming naranasan. Talagang nakakatroma po yung ganong karanasan eh. Tandang-tanda ko pa rin po yung itsura ng 3 aso na parang pareho rin po sa 3 matanda na talagang payat na payat. Hindi maalis sa isip ko yung kanilang nakakahilakbot na mga anyo. Pero dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po. Tawagin na lang ninyo akong Feby. Isa rin ako sa masugid na tagapakinig ng inyong channel. Nais ko lang ding magbahagi ng kwentong aswang sa inyo. Nangyari ito sa isa kong pinsan na papangalanan ko na lang na Jonard. Itong si Jonard ay talagang napakahilig pumunta sa mga sayawan. Dito kasi sa probinsya namin, usong-uso po noon kapag mayroong pista ay nagkakaroon ng sayawan na magdamagan. Dahil doon, lalong nagiging masigla yung pistang baryo na siyang pinakagusto ni Jonard noon. Isang araw nga po noon, nag-uusap-usap yung aking mga pinsan. Kaya lumapit ako sa kanilang 3 para makisali sa kung anumang kanilang pinag-uusapan. Nang naroroon na nga ako, ay nalaman ko yung kanilang topic ay tungkol pala sa pista na nasa kabilang baryo at nagbabalak pala silang tumungo roon. Sa araw pa raw yun ng Sabado, kaya nagplano-plano sila patungkol doon. Ano, Feby? Sasama ka ba? Tanong pa nga ni Jonard sa akin noon. Napatitig na lang ako sa isa ko pang pinsan na babae. Nakasama rin namin ang mga sandaling yon. Nag-aalangan sana ako noon eh. Subalit nang malaman kong sasama sa kanila yung pinsan kong babae. Kahit na may pagdadalawang isip sa aking kalooban, napatango na lang ako sa kanila. Basta wag tayong magpapaumaga roon ah. Baka pagalitan tayo eh. Wika ko pa nga po noon. Sinabi ko pang wag silang masyadong maglalasing dahil nga 2 kami yung babaeng kasama nila. Tumango naman yung 2 kong pinsan na lalaki at sumang-ayon sa mga sinabi ko. Dahil doon, pinagpatuloy namin yung aming usapan. Plinano namin ng maigi yung aming pagdalo sa sayawan. Alam kasi naming hindi kami basta-bastang papayagan ng aming mga magulang. Dahil medyo mahigpit po yung mga ito. Noong naging plansyado na nga yung lahat, nagkanya-kanya na nga po kaming uwi.
Hinintay na lang namin ang araw kung kailan kami aalis patungo sa kabilang baryo. Lumipas nga po noon yung ilang araw at dumating na rin yung araw ng Sabado. Dahil yun nga yung araw na pupunta kami sa kabilang baryo. Umaga pa lang ay nagpaalam na ako kay nanay at kay tatay. Naisip ko kasing kapag kaganon, malaki yung chance ko na mapapapayag ko sila. Hindi naman ako nagkamali dahil nung magpaalam ako, pinayagan naman po nila ako. Subalit bilang kapalit, maglilinis daw ako at maghugas ng mga plato. Napatango naman ako sa kanila at masayang ginawa yung mga iniatas nilang gawain sa akin. Dahil nagawa ko nga yung kanilang pinapagawa sa akin, malaya akong nakagalak yung nagabihan. Naghintay na lang ako sa mga pinsan ko na dumaan at sumama na rin sa kanila sa kanilang paglalakad patungo sa kabilang baryo kung saan nga merong pista at sayawan. Bago kami umalis, pinaalalahanan pa kami ni nanay na mag-iingat dahil hindi namin kabisado yung mga tao roon. Napatango na lang kami sa kanya at nagpa siya ng umalis. Kakasimula pa lang kasi ng ingay na mula sa baryong yon. Kaya naisip namin na baka kakasimula pa lang din ang sayawan. Sa kadahilanang yon, nagmadali kami sa aming paglalakad. Makalipas nga yung mga higit 30 minutos na paglalakad namin, ay nakarating na rin kami sa nasabing baryo. At dahil nagsimula na nga yung sayawan ng mga sandaling yon, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Pumila kami para makapasok doon. At nang matagumpay na nga kaming nakapagbayad, pumasok agad kami na magpipinsan. Meron po kasing bayad yun pero hindi naman po kalakihan. Nung nasa loob na nga kami, puro tawanan yung aming ginawa habang sumasayaw. Wala kaming naging pakialam ng mga sandaling yon. Dahil yung nasa isipan lang namin noon ay yung magsaya. Marami man yung mga tao sa loob ng sayawan, wala namang nakikialam sa kung ano mang ginagawa ng ibang mga tao. Nasa kalagitnaan nga kami ng pagsasayaw nang mapansin kong may isang lalaking panayong titig sa amin. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot. Naisip ko na baka nais po nitong manggulo at kami yung kanyang napiling pagtripan kasama yung mga pinsan ko. Sasabihin ko na sana sa mga lalaki kong pinsan. Subalit dahan-dahang lumapit sa aming pwesto yung lalaking yon. Hindi pa rin niya inaalis sa amin ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan niyang ipinako yung kanyang pagtitig kay Jonard. Sa takot ko po noon, naupo na lamang muna ako at hindi iwinawaglit yung paningin ko sa lalaking yon at sa mga pinsan ko. Patuloy rin sa kanyang pagsayaw yung lalaking yon kahit na malapit na po ito sa amin. Marahil ay naisip ng mga pinsan ko na nakikisaya lang yung lalaki. Kaya sumayaw na rin sila sa tabi nito. Habang sumasayaw, nakita kong naging mabalasik yung kanyang mukha habang nakatingin pa rin kay Jonard. Lumakas na yung kabog ng aking puso ng mga sandaling yon. Naisip ko pang baka bakla yung lalaking nakikisayaw sa amin. Pero hindi naman malambot yung kanyang mga galaw na hindi rin talaga mapagkakamalang bakla. Dumaan pa nga yung mga ilang minuto at patuloy sa pagsayaw niya yung lalaking kasama ng aking mga pinsan at ang titig niya ay nakapako pa rin kay Jonard. Hindi maganda ito. Sambit ko pa sa sarili ko.
Pakiramdam ko kasi merong mali sa lalaking yon na hindi ko naman matukoy kung ano. Habang nasa ganun silang sitwasyon, naalala ko yung sinabi sa akin ng aking mga magulang na siyang nagpadagdag ng kilabot na aking nararamdaman. Hindi kaya aswang yung lalaking yan? Napalunok pa ako ng laway habang sinasabi yon sa aking sarili. Tumayo ako sa aking kinaupuan at lumapit muli sa mga pinsan ko. Nang akmang sasabihin ko na sana sa kanila yung kung anumang kutob ko sa lalaking yon. Biglang umalis yung lalaki. Nagtaka pa nga ako noon pati na rin yung mga pinsan ko. Dahil nasa kalagitnaan daw sila ng pagsasayaw. At hindi na po namin nilingon pa yung lalaking yon at nagpasya na lang kaming lumabas para makabili ng maiinom. Nung nasa labas na nga kami, doon namin pinag-usapan ang patungkol sa lalaking yon. Sinabi ko sa kanilang meron akong kutob na baka aswang yon at baka nakukur sa nadahan nito, si Jonard. Napatawa naman yung aking mga pinsan sa aking mga sinabi at nagwika pa sila na baka bading lang daw yung lalaking yon at umaandar lang ang kanyang kabaklaan dahil nakainom ng alak at talagang kursonada niya yung pagkalalaki ng pinsan ko. Tawanan lamang yung nagawa namin at kahit papaano ay nawala naman noon yung takot na nararamdaman ko. Baka ako tama naman yung mga pinsan ko na bakla lang talaga yung lalaking yon na pinaghihinalaan ko. Pagkatapos naming uminom, bumalik ulit kami sa loob ng sayawan. Sumayaw pa kami ng mahigit 30 minutos. Natigil kasi noon yung aming pagsasaya nang magreklamo si Jonard na sobrang sakit umano ng kanyang tiyan. At sa kadahilanang yon, nagpasya na lang kaming umuwi dahil baka nausog daw siya ng kung sino mang kanyang nakasalamuha. Isang bagay lang ang nasa isipan namin ng mga sandaling yon. Nausog ng lalaking yon si Jonard dahil simula ng umpisa ay halos tatagos na sa balat ng pinsan ko yung pagkatitig noon sa aming pinsan. Inakala nga namin na talagang usog lang yon. Kaya umuwi kami nang sa gayon ay malapatan siya ng lunas. Ang hindi namin alam, mas matindi pa pala sa usog yung kung anumang sasapitin ng aming pinsan. Umuwi nga po kami noon at napagpasya namin na ihatid na lang si Jonard sa kanilang bahay. Nang sa gayon, ay magawa naming ipaliwanag sa kanyang mga magulang ang naging dahilan ng pagsakit ng kanyang tiyan. Nang makarating na nga kami sa bahay ng aming pinsan, sinabi namin sa kanyang mga magulang na sobrang sama ng pakiramdam nito. Sinabi rin namin na baka nausog siya ng isang lalaking sumali sa amin sa sayawan. Dahil doon, todo yung pag-aalala ni na tita at tito sa kanilang anak. Agad nilang nilapatan ng lunas yung sakit ng kanyang tiyan. Noong medyo naging kalmado na nga yung nararamdaman ng aming pinsan, kahit papano, naging panatag na rin yung aming loob. Naisip naming baka inuusog ng lalaking yon si Jonard. Kaya gano'n na lamang yung pagtitig niya rito nung naroon kami sa sayawan. Napatawa pa nga kami noon nang sabihin ng ama ni Jonard na baka bakla yon at nais lang na makapuntos kay Jonard. Nang sigurado na nga kaming maayos na ang lagay ni Jonard, umuwi na rin kami sa aming mga bahay. Hinatid nila ako noon, kaya gano'n na lamang yung aking pagpapasalamat sa mga pinsan ko. Dahil gising pa noon sina nanay at tatay,
Nagawa ko pang ikwento sa kanila ang mga nangyari sa sayawan. At pagkatapos ko ngang ikwento sa kanila, nagpasya na rin akong matulog. Pagod kasi ako ng mga sandaling yon, kaya hindi ko na rin napigilan yung pagpikit ng aking mga mata. Tuluyan akong nakatulog at nawala rin yung pagkabahalang nararamdaman ko para kay Jonard. Ngunit kinabukasan, dahil nais kong alamin kung ano na nga bang kalagayan ng pinsan ko, nagpasya akong bisitahin ito. Naisip ko kasing baka kung may iba pa siyang nararamdaman na dulot ng pagkakausog sa kanya ng lalaking yon, ay baka kailangan niya talagang dalhin sa albularyo. Pagdating ko nga sa kanilang bahay, napakunot ako ng aking noo dahil walang tao roon. Ilang beses na nga po akong tumawag pero wala talagang sumasagot. Natigil lamang ako sa aking pagtawag sa pinsan ko at sa aking tiyahin nang magwika yung isa nga nilang kapitbahay. Walang tao riyan. Maaga pa silang umalis eh. Balita ko, ipapagamot daw nila si Jonard. Mukhang masama talaga yung pakiramdam eh. Binuhat pa nga nila nung sinakay sa tricycle. Wika pa nga ng kapitbahay. Nakaramdam ako ng kaba dahil sa sinabing yon ng kapitbahay nila tita. Naisip ko agad na baka may kung anong nangyari kay Jonard, kaya maaga talaga nilang dinala sa albularyo. Nagtanong pa nga ako kung bakit talagang dinala sa albularyo, at ang sabi ng kapitbahay nila ay nangangati daw ng sobra yung lalamunan ni Jonard at parang may kung ano daw itong sinusuka na hindi naman niya nailuluwa. Humahangos rin daw ito na parang kinakapos sa paghinga. Nang mga panahong yon, naisip ko na rin kaagad na seryoso na ang kung anumang karamdaman ng pinsan ko. Pumasok pa noon sa aking isipan na baka epekto yon ng nangyari sa sayawan. Napadasal na lamang ako noon ng tahimik para sa kagalingan ng aking pinsan. Dahil tinatamad naman akong maghintay at hindi ko alam kung anong oras pa sila uuwi, nagpasya na lang nga rin ako noon na umuwi na rin muna sa bahay namin. Sinabi ko rin kina nanay at mas lalo akong nababahala sa kanilang sinabi. Hindi kaya nayanggaw yang si Jonard ng lalaking tinutukoy ninyo? Baka hindi usog yung nangyari sa kanya, kung hindi yung paglalagay ng mutya ng aswang sa kanyang katawan. Baka pinahawaan siya. Wika pa nga ng nanay ko. At napalunok naman ako ng aking laway. Sinabi kong malabo dahil hindi naman kami binigyan ng pagkain ng lalaking yon. Dahil doon, nagwika na rin yung aking ama na hindi lamang sa pagkain at inumin nakukuha ang yanggaw ng aswang. Maging sa simpleng pagtapik raw o titig, ay posible raw yon. Nung mga sandaling yon, nagkakaroon na rin ako ng kutob. Naalala ko yung ginagawa ng lalaking yon kay Jonard. Tinititigan niya yon nang walang humpay na parang may kung anong masamang binabalak. Hindi ko na nga rin nagawang ikwento yon sa kanila. Nagpasya na akong pumasok sa aking silid upang ipagdasal yung pinsan ko na sana'y walang masamang nangyari dito. At dahil naging abala na rin ako ng mga panahong yon dahil meron ng pasok, hindi na ako nakabalik pa sa bahay nila Jonard. Ang sunod kong balik doon ay nung inutusan ako ng aking ama na idaan ko raw yung preskang tilapia kina tita para may pang-ulam sila. Pagdating ko roon, nagulat ako dahil kita kong parang may kakaiba kay pinsan. Balisa siya at nanlilisik ang kanyang mga mata. Panay na rin yung kanyang pagsinghot at parang hindi nga niya napipigilan ang pagtulo ng kanyang laway. Nais ko sanang itanong kay tita kung ano nga bang nangyayari kay Jonard, pero nahiya ako ng mga sandaling yon.
Dahil nga doon, iniabot ko na lang kay tita yung isda at nagpaalam ng umalis. Nakailang hakbang na rin ako noon nang marinig ko na napasigaw yung aking tiyahin. Dahil doon napalingon ako at laking gulat ko nang makitang kinakain ni Jonard yung naibigay kong tilapia sa kanila. Agad namang kinuha yun ni tita. Dulot ng aking pagkabahala, bumalik ako at tinanong si tita kung ano nga bang nangyayari sa pinsan ko at parang wala na ito sa kanyang sarili. Ipinagtapat naman niya sa akin na nayanggaw umano yung pinsan ko. Nalaman nila yon nang dali nila sa albularyo si Jonard at ang sabi daw ng manggagamot, nayanggaw raw ito sa titig at baka hindi rin daw nila napansin na tinapik-tapik na rin ng lalaking yon, si Jonard, dahil nga sa dami na rin ng tao. Napalunok po ako noon ng aking laway dahil tama nga yung sinabi ni tatay. Ang sabi noon ni tita, babalik pa raw sila sa albularyo upang tuluyan ng magamot yung kakaibang karamdaman ng pinsan ko. Parang mas mabilis daw kasi yung paglaki ng tila mutya sa kanyang tiyan, na dahan-dahan na raw nagiging sisiw, na unting nagkakabagwis. Yun na yung simbolo na baka tuluyan na rin siyang maging aswang kapag nakumpleto na yung hayop sa kanyang katawan. Kinilabutan ako sa bagay na yon. Subalit sa halip na magpadala sa takot, ipinagdasal ko na lang yung kagalingan ni Jonard. Sa kabutihang palad naman po noon, matapos nga yung ilang araw na pagpabalik-balik sa bahay ng albularyo, tuluyan na rin po itong gumaling. Hindi na rin nila idinitalye pa kung ano nga bang nangyari. Pero yung sabi ni tita, napuksa na raw yung itinanim ng aswang sa tiyan ng kanyang anak. Dahil sa pangyayaring yon, nadala na rin kami sa pagtungo sa mga sayawan, pati na rin sa mga pistahan. Malaki rin yung naging pagbabago sa ugali at pananaw sa buhay ni Jonard. Wala na rin sa amin yung nakakaalam kung nasaan na nga ba yung lalaking yumanggaw sa kanya. Mabuti na nga lang at naagapan siya dahil kung hindi, baka tuluyan siyang maging isang aswang. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat.